Ito kay kay Inisita Jabalia. Brother John Ray, tanong ko lang po, kung mayroon po ba talagang kumpisal na pangkalahatan? Brother Angel, may kumpisal bang pangkalahatan? Ano ibig sabihin ng pangkalahatan? Brother Angel? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito kay kay Inisita Jabalia. Brother John Ray, tanong ko lang po, kung mayroon po ba talagang kumpisal na pangkalahatan? Brother Angel, may kumpisal bang pangkalahatan? Ano ibig sabihin ng pangkalahatan? Brother Angel? Yes, may mga time na tinatawag ng general confession, no? Mayroon pong ganun. General confession. Yeah, so mayroon yun nung Hindi, Brother Angel, hindi confession, kumpisal. Ay, ito nga, confession. Tama. Kala ko iba yung kumpisal sa confession, tama. Sige, Brother Angel, kahit. Nawala ako So pati yung spelling tingnan mo. Okay, so, yung D dyan yung 3, 2 or 3, di mo pa change. 2 or D ka pa rin. Bro Junri. Yes, bro. Yung nakalagay dun sa 2 or D pa rin. 2 or 3 yan, di ba? Dapat. Itong lumalabas. Nahirapan na kasi akong palitan, Brother Angel. Wala, mahirap. Nahirapan akong palitan yan. Kasi ano yan ida-download mo yan Oo, mag-iiba. Bago. Kaya so, kayo na lang po ang umunawa. sa laging pagod ka mo, sa sobrang pagod po. Oo. Minsan, mabilis nga. Ano ba, dati din may na-type ko bro yung kay Ambo, may sinabi ka, hindi sa kay Cardinal Ambo parang may sinabi ka, something iba rin Hindi ko rin nabagit sa yun, but sa sobrang puyat lang po Pasensya na po, Brother Angel, tao lang po, nagkakamali din. Sabi nga nila, yung kalabaw nga, 4 ang paa, naano pa ako pa kayo. So mayroon pong general confession na tinatawag, may special days yan ng simbahan. No, lalo na sa mga hindi nakakapagkumpisal. So huwag kayong magulat kapag may tinatawag ng general confession. Yes, that's part of the liturgical rituals. Mayroon time talaga na tinatawag ng general confession or pangkalahatan na kumpisal. Mayroon po yung kapatid, lalo na may mga may na-research ako diyan, yung mga special days talaga na yung nahihirapan na yung mga tao na magkumpisal, so bibigyan nila ng pangkalahatan na confession. Yun ang sinatawag na general confession. Meron po, kapatid, back to you, Bro Junri. Sister Jeneline Lucas, how can church leaders advocate in national transformation when they receive gifts and donations from corrupt politicians? Anong masasabi nyo dito, Brother John Ray? Well, donation po yan, kapatid, no? Wala po sa poder ng simbahan na alamin yung nagbigay is galing sa corrupt. Tanggap lang po ng tanggap ang simbahan, kapatid, no? Hindi mo naman pwedeng husgahan agad ang isang tao o isang politicians na nagbigay ng donation na yung kanyang donation is galing sa pangungurap. Hindi mo naman yan agad mahuhusgahan hangga't wala kang ebidensya. Ngayon nga lantara na yung ebidensya, hindi pa natin agad mahusgahan kung sino-sino yung mga senador na yan Di ba? Kahit may lumutang na ng mga pangalan, wala pang ebidensya Tandaan natin, meron tayong tinatawag na due process. No? Unless na hindi pa sila mahatulang guilty, they are still innocent of that crime committed.
So, hindi natin pwedeng sabihan na ang mga nagbigay ng donasyon sa simbahan ay galing sa korupsyon. Magpakita ka muna ng resibo bago mo sabihin galing nga sa korupsyon yon. Kasi yung mga politician, although may mga marami dyan nangungurap, yung nagbigay, hindi mo naman masasabi na korap yun eh. Unless nga mayroon kang resibo. At patunayan mo na yung ibinigay niya galing sa korupsyon yon. Kapatid, ganun yun. No? Respect due process. Ngayon, sisisihin ba natin si Panginoong Jesucristo na sa kanyang mga pinili ay mayroong isang Judas? Di ba? Sisisihin mo ba si Kristo? Ba't ka pumili ng isang Judas? Lord, alam mo naman ang lahat ng bagay, ba't mo pinili yung Judas na yan? Kaya mo bang itanong yan sa Panginoon ng ganyan? So in some manner, ba't natin tatanungin yung mga pari na tumatanggap o bakit? Lahat ba ng kaparian natin kung meron mang mga ganyang uri ng pari, lahat ba ng kaparian natin parehas na? So that is a fallacy of generalism ba 'yon? No, na general mo na yung lahat ng kaparian natin. So hindi po dapat ganun, kapatid. No? Ang simbahan is open sa mga nagbibigay. Okay? Unless siguro, kung talagang kitang-kita na yun talaga ay galing sa hindi tatanggapin ng simbahan yun. Pero, meron nga tayong di ba sa batas meron tayong presumption of ano ba ba dyan? Irregularity. No, ibig sabihin na yung ginawa nila is yun, walang bahid na yun. So doon tayo, no? Wag tayong maghusga agad. Sabi sa Bible judge not. Judge not. Alam natin na maraming corrupt na politician. But again, we need yung resibo na talagang masasabi natin na yun nagbigay galing sa corrupt yan. Hindi pwede na dahil may corruption sa gobyerno, i-general na natin lahat yan, yung ibinibigay lahat yan, corrupt galing yan. Patunayan mo. Ganun po yan. Kapatid, hindi mo pwede na maghusga tayo agad. Paano kung yung ibinigay niya sa simbahan galing sa isang buwan na sahod niya? Di ba? Yung ibinigay niya, galing pala sa isang buwan na sahod. Tulad niya na ba ni Ping Lacson, nung sabi ni Senator Ping Lacson ngayon, yung isang buwan niyang sahod, ibibigay niya sa mga news outlet na makahanap ng ghost project. Yung isang buwan daw sahod niya. O sasabihin mo ba yung isang buwan ng sahod ni Ping Lacson, galing sa korap yun? Di ba may mga ganong kasi circumstansya, Sister Ginilyn? So we cannot judge politician na agad-agad yung ibinigay nilang donasyon is galing sa corruption. Hindi po ganun, kapatid. No, bago tayo maghusga, kinakailangan nating magpakita ng ebidensya. Although alam natin na talamak ang corruption sa gobyerno. Pero anong ebidensya natin? Malinis sila magtrabaho At yung ibinibigay nila sa simbahan, how sure we are na galing talaga sa corruption yun. Malalaki din ang sahod ng mga yan. Paano kung yung ibinibigay nila sa simbahan, kung corruption nga yung isang opisyal, yung ibinigay pala nila hindi galing sa corrupt, galing sa sahod nila. Magkaiba yun Magkaiba yung Sister Ginilyn, no? Lucas. So, yun po ang akin pong masasabi dyan. Kasi nagtanong ka kung anong masasabi natin. So, yun po ang opinion ko, Sister Ginilyn Lucas. Bro Junri, yes, Brother Angel. Sa mga nangyayari ngayon, no, sa mga grabe na. Ako umpisa pa lang na ko na 'yon, na-discern ko na 'yon dahil from the beginning mayroon akong mga politician din na mga sa Pampanga, no. Alam ko pinag-uusapan agad nila yung kita. So, alam ko 'yan kasi wala yata. Ako mayroon pa natitirang politician na tatakbo para hindi pagpayaman. Para wala yata ganoon na kasi naka-compute na yan yung mga pirmahan, proyekto, sweldo maliit Saan sila kumukuha? Yung mga pondo, yan. Diyan sila para may ma-idea kayo. Diyan sila yung mayaman. Bakit nagpapatayan sa politika, no? So, umpisa pa lang nung marinig ko yan, sabi ko maraming madadamay diyan. Bakit? Wala yata ewan ko kung mayroon pang isa na hindi nag-corrupt na politician.
kahit Senado, ewan ko lang, no? This is a big question kung mayroong malinis talaga ni isa sa mga politician. Kasi napakahira na kung ang mga yan ay talagang nagpolitika yan, gusto magano para sa serbisyo, hindi yan yayaman. Nakita mo yung lifestyle nila, di ba? So saan galing yun? Hindi yan yayaman. Meron kayang isa sa presidente sa buong mundo na may nag-iisang presidente na napakasimple na mahirap siya pero presidente siya. Kaya never na nag-corrupt. Bihira yun. Bihirang-bihira. Kahit presidente. Ngayon talaga serbisyo lang na wala siyang pondong gagalawin. Kasi dadaan yung pondo sa kanila from senador, congressman. Dadaan yan, ibibigay sa mga kontraktor. Yun ang proseso yun. Isa lang gagaling yung mga kayamanan. Kapag nagkurakot ka, dun sa dumaan na pera sa'yo. Ang tanong, tukso yun Kaya nga, ang salat na nakikinig ngayon, wag na natin masyadong husgahan. Tandaan natin, accused is still innocent until he was proven guilty by the court. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng husgahan ng tao na siya ay ganun na, salat na nakikinig, hanggat hindi siya na-prove by the court na siya ay guilty because of those hard evidence. No? We need to understand that huwag tayong masyadong mga at Korean, Juan 8:7 sabi ni ng ating Panginoon Kristo, wag tayo rin maghusga. Alam mo, sabi ko nga nung nag-hearing sila, no? Tapos nag-aano na si Diskaya, nag-mention na ng name. Tapos itong mga di ba? May mga panel of parang judges doon or something, no? Committee. So, sabi ni Jesus, iniisip ko paano kung tanungin sila ni Jesus, itong mga panelists na to, na mga nagtatanong? Sabi ni Jesus sa 1:8, bumato ang walang kasalanan. May babato ba ron, Bro John Ray? Di ba? Iwan ko na lang. Exactly. Kasi napaka nilang huy kayo, di ba? Pinpointed, di ba? Ikaw, ginaganon, naisip ko tuloy, ito kaya mga nasa committee na to na nag-iimbestiga, are they really clean? Are they really not guilty on corruption? Kaya yun ang inano ko kagad. Sabi ko, nung kong ganun, sabi ko, nag-ano ka ng caption doon, nabigay ako. Sabi ko, okay, those who doesn't have sin, sabi ko, unang bumato, walang kasalanan, unang bumato. Sino kaya maagan doon? So, luwag po tayong humusga dahil lahat tayo nagkakasala. O ang ganun, ginagawa ng tao, hinapakasama pala ni tapos binabato pa yung gano'n. Inisip ko itong mga nagraraling to, wala ba itong makasalanan? So ang nangyayari sa atin kasi nagiging judgmental tayo sa nangyayari. Mga kapatid, yes, it hurts, no? But yung husgan mo siya, sama pala nito, they're still human. Pwede sila mag-anggat, sabi ko nga lagi po, no, hanggat buhay tayo, may pag-asa magbago. Lahat ng taong masasama, may pag-asa magbago. Let's keep praying for our country na lang. Praying for them. And at the same time, praying for ourselves din na magbago din. Kasi kapag nagpipinpoint tayo na hinuhusgan natin, alam nyo, yung 3 daliri, 4 na daliri, nakapinpoint sa atin. Baka tanungin ka ni Jesus, ikaw ba wala kang kasalanan? Baka hindi tayo makasagot niyan. Amen? So, yun po. So, sana wag tayong masyadong sensationalize sa mga ganito, husgan mo yung ganito. No. Let's keep praying for them and for our country po. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Walang guilty na, walang tao ngayon na hindi nagkakasala, lalo na sa mga politician na yan. Yun po, Bro Junry. Paalala. Maraming salamat sa dagdag, Brother Angel. So, Brother Jando, go ahead.